Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Now I see a POV. Open my eyes to your reality. Take me where I'm meant to be. Show me life like everybody dancing. Dito sa Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH, paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang pahayag ng isang senador ng Pilipinas na alam naman natin, viral po ito mga kapatid. Ano? Ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Alam naman natin mga kapatid na miyembro po siya ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Katunayan, para mapatunayan sa inyo na talagang member siya ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, dati po yung nagsulat sa isa nilang babasahin. Ito pong 75 Blessed Years of the Iglesia ni Cristo na inilabas noong July 27, 1989 sa page 74. Nakikita nyo sa screen ang article ni Rodante Marcoleta, The Iglesia ni Cristo Architecture, Presage of Heavenly Transcendence. Ayan, nakikita nyo po sa screen. At naging kontrobersyal ang pahayag niya noon sa meeting ng Commission on Appointments sa Senado. O ito, panoorin po natin. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Ayan, so ayon po kay Senator Rodante Marcoleta, ang verbatim, nakikita nyo sa screen. Ang pahayag niya, unang-una, dapat daw, para madali daw sa Pilipinas, ay i-give up na lang po ang Kalayaan Island Group. Bakit daw? Kasi sabi niya, yung KIG nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Yan po ang kanyang pahayag. Ibig sabihin, ang dahilan kung bakit para mas madali sa ating bansa, ay i-give up na lang natin ang Kalayaan Island Group dahil ito daw ay nasa labas ng ating exclusive economic zone. Tanong, totoo ba ang pahayag niyang ito na naging dahilan niya kung bakit pwede namang ibigay na lang, i-give up na lang ang Kalayaan Island Group, mga kapatid? Sige, susuriin natin yan. Para sa ating episode ngayon, ay pag-usapan muna natin itong tinatawag nilang yung Territorial Sea. Yung Territorial Sea, mula po sa tinatawag na baseline, ay meron pong 12 nautical miles po yun. Samantala, ang Exclusive Economic Zone naman, ay yung hangganan ay hanggang 200 nautical miles mula sa baseline, mga kapatid. At beyond that, may tinatawag tayong high seas, mga kapatid. Ang batayan po ng distansya mula sa Pilipinas ay base po sa tinatawag nating baseline. At itong Presidential Decree number 1599, ito po yung nag-establish ng tinatawag nating Exclusive Economic Zone. At ayon po dito, ang Exclusive Economic Zone, it shall extend to a distance of 200 nautical miles beyond and from the baselines from which the territorial sea is measured. So, maliwanag. Yan po ang Exclusive Economic Zone. At nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen ang sa mga mapa na isinabmit po ng Pilipinas sa arbitration, mga kapatid, na nakikita nyo sa screen.
At hindi lang po yan, yung Republic Act 9522 naman, ito naman po yung nag-define sa archipelagic baselines ng Pilipinas. Yan po, yung Republic Act 9522. At syempre, may mga coordinates po yan. Mula po sa definition, simple lang, ang gagawin mo, ito yung baselines, mula dyan, 200 nautical miles mula po sa pagguhit, sabi nga sa PD 1599, 200 nautical miles beyond and from the baselines from which the territorial sea is measured. Yan po ang sabi dito, mga kapatid. At yan po yung guhit ng baseline base po sa Republic Act 9522. Samantala, ang Kalayaan Island Group na binabanggit ni Marcoleta, yung KIG, ayon naman sa Presidential Decree number 1596, ito yung Presidential Decree na ibinaba ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayan, no, yung pagdedeklara sa Kalayaan Island Group bilang parte ng Pilipinas, mga kapatid. At ayan, no, meron pang hangganan yan, nakikita niyo sa screen, yung boundaries ng KIG. At ayon din dito, ang KIG, hindi lang po yun kalupahan, kabilang din po yan yung seabed, yung subsoil, yung continental margin, pati yung airspace. Yan daw ay subject to the sovereignty of the Philippines. Klarong-klaro. Ibig sabihin, parte po yan ng ating bansa, mga kababayan. So, ibig sabihin, hindi lang po isla, pati nga yung katubigan, kasi pati yung seabed, kasama po sa parte ng Kalayaan Island Group. Ayan, klarong-klaro po yan. At base po sa mapa na nakikita nyo sa screen, in consideration ng lahat ng mga binanggit nating batas, ay, ayan, no, yung dark blue na nakikita nyo sa screen, yan yung parte ng Exclusive Economic Zone. Ibig sabihin, may mga parte po ng Kalayaan Island Group na nasa loob po ng EEZ. Samantalang may mga isla at ibang mga features ng Kalayaan Island Group na hindi po bahagi ng Exclusive Economic Zone, mga kababayan. So pagdating po sa mga isla, hindi po yan maritime dispute, kundi territorial dispute. At atin po ang mga islang nasa labas ng EEZ dahil ito po mga islang ito ay naukupa na ng Pilipinas. So ibang batas po ang umiiral dito. Ngayon, para alam ninyo, titingnan natin ang iba't ibang mga isla sa Kalayaan Island Group. Umpisa natin ng pinakasikat na isla, itong Pag-asa Island na may international name na Tito Island. Nakikita nyo sa screen ang mapa ng Kalayaan Island Group at ito, nakikita nyo po ang Pag-asa Island. Nakikita nyo sa screen. Ang Pag-asa Island ay mula sa baseline, ang distansya niya mula sa baseline ay 227.5 nautical miles at inokupa po yan ng Pilipinas. Nakikita nyo sa screen ang itsura ng Pag-asa Island. Ayan, no, meron pa ng airstrip dyan, mga kapatid. At maraming tao dyan, no? Mga mahigit 400 families ang nandyan, ano? Okay, puntahan naman natin ang Kota Island na may international name na Loaita Island. Tama sana yung aking pagkakabigkas doon, ano? So, ito, yung Loaita Island o yung Kota Island, mula po sa Palawan, 207.5 nautical miles. Ibig sabihin, nasa labas po yan ng Exclusive Economic Zone, mga kapatid. Yan po ay inokupa ng Pilipinas, ano? So, yan. At yan, nakikita nyo sa screen, meron po yan mga sumusunod. Merong rectangular structure. Meron yung mga solar panel pa dyan, base doon sa satellite image, mga kapatid. At yung Loaita Island, ay naukupa na po yan ng Pilipinas noong 1971 pa, mga kababayan. Susunod naman itong Parola Island o sa international name ay Northeast Cay. Ang Northeast Cay o Parola Island, 240.2 nautical miles mula sa baseline yun, mga kapatid. Yan po ay nakupa ng Pilipinas. Yan po, nakikita nyo sa screen ang itsura ng Northeast Cay o tinatawag nating Parola Island. At dito sa Parola Island, may mga istruktura na inokupa ng Pilipinas noong April 1971, mga kababayan. Naging tahanan na rito ng mga sundalo, mga kapatid. O, di ba? Sunod naman itong Panata Island na may international name na Lankiam Cay. Ang Panata Island ay 203.7 nautical miles mula sa Pilipinas, no? Naokupa po yan. At yan po yung Lankiam Cay o yung tinatawag na Panata Island. Meron pala diyang mga istruktura, nakikita nyo sa screen. At yan po ay inukupa ayon sa mga sources noong pang 1978. Ayan, klarong-klaro po yan. So yung mga binabanggit ko po, halimbawa itong Panata Island, Parola Island,
yung Pag-asa Island, mga kapatid, at yung Kota Island, kung mapapansin ninyo, mahigit po yan sa 200 nautical miles base po sa definition, mga kababayan. Sige, puntahan naman natin yung isa. Yung Lawak Island na may international name na Nanshan Island. Ito pong Nanshan Island, mula po sa baseline, ay 147.3 nautical miles po ang layo, mga kapatid, na naukupa po ng Pilipinas. Nakikita nyo sa screen ang Nanshan Island, yan pong itsura, at naukupa pa po ito mula pa noong 1970, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. At punta naman natin yung susunod, yung Patag Island na may international name na Flat Island. Yung Flat Island ay nasa loob po yan ng Exclusive Economic Zone kasi mula sa baseline, 150 nautical miles po ang layo nito, mga kababayan, na nakuha po ng Pilipinas. Ayan, yung Flat Island, may mga istruktura po dyan. Puntahan naman natin yung Likas Island o sa international name ay West York Island. Ang West York Island o Likas Island, 195.6 nautical miles mula sa baseline, ibig sabihin, pasok po sa Exclusive Economic Zone, mga kababayan, na naukupa po ng Pilipinas. Ayan, kitang-kita nyo po yan. Yan po ang Likas Island. At yung Likas Island, as of today, ay may naka-assign usually dyan na 7 military personnel, mga kababayan. Samantala, itong Ayungin Shoal na sikat o Second Thomas Shoal, yung international name, yan po ay 104.1 nautical miles lamang ang layo mula po sa baseline. Napakalapit na pala sa Pilipinas ito. At naukupa po ito ng Pilipinas sa pamamagitan ng tinatawag nilang Sierra Madre. Itong barko ng Sierra Madre na hanggang ngayon ay patuloy na nandyan po sa tinatawag nating Ayungin Shoal, mga kapatid. Punta naman natin yung isa, yung Rizal Reef, na yung international name ay Commodore Reef. Yan po ay 101.3 nautical miles mula po sa Palawan, mga kababayan, at meron po yang mga istruktura. At naokupahan na po yan ng Pilipinas, mga kababayan. Nakikita nyo po sa screen, ano? So, klarong-klaro po yan. At noong 1980s, andyan na po ang Pilipino dyan. Kaya ito po mga binabanggit natin na base po sa ating natalakay. Yung Kota Island, Panata Island, Pag-asa Island, at Parola Island, lahat po yan, mahigit 200 nautical miles mula po sa baseline. Kaya nasa labas po siya ng Exclusive Economic Zone. Samantala, yung mga binanggit natin kanina ng mga isla, kagaya ng Likas Island, Patag Island, Lawak Island, at yung Ayungin Shoal at yung Rizal Reef, yan po sila ay nasa loob na po ng Exclusive Economic Zone dahil itong mga isla, kagaya ng Likas Island, Patag Island, at Lawak Island, pati yung Ayungin Shoal at Rizal Reef, ay yung kanyang distansya mula sa baseline ay mas mababa kaysa sa 200 nautical miles. Ibig sabihin, pasok po yan sa Exclusive Economic Zone. Katunayan, mayroon pa mang isang feature, yung Balagtas Reef, na hindi na rin natin tinalakay dito, mga kapatid. Base po sa ating pinag-usapan, hindi po lahat ng nasa Kalayaan Island Group ay nasa labas po ng Exclusive Economic Zone, mga kababayan. Kaya mali po si Rodante Marcoleta sa kanyang mga sinasabi. Katunayan, i-type mo nga lang yan sa ChatGPT. Tama bang sabihin na ang Kalayaan Island Group ay nasa labas ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas? Siyempre, ang isasagot, hindi tama, mga kababayan. Ako naman. Ang tawag nga dyan ay fallacy of composition. Hindi kasi lahat ng mga maritime at territorial features ng Kalayaan Island Group ay nasa labas po ng Exclusive Economic Zone, mga kababayan. Meron pang Likas Island, pati nga yung Ayungin Shoal, nasa loob niya ng Exclusive Economic Zone. Ako naman. Kaya fallacious argument po ang sinasabi ni Rodante Marcoleta, mga kababayan. Kaya ang sinasabing ito ni Rodante Marcoleta, Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating Exclusive Economic Zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? ang masasabi ni Cabornok, busted! Yan! Mali! Nako, senador ka pa naman, abogado pa naman, pero fallacious argument ang mga sinasabi. Nako naman, palpak yan. Yung dahilan ni Marcoleta, kaya sinabi niya na i-give up na lang daw ang Kalayaan Island Group para madali sa Pilipinas, yung rason niya, mga kababayan,
Yung KIG kasi, nasa labas naman ng exclusive economic zone, kaya pwede nang ibigay yan. Naku naman, ang tindi naman itong statement niya. Grabe naman yan. Ngunit, panay bawi naman itong si Rodante Marcoleta. Sabi niya para madali, i-give up na lang ang KIG. Pero sabi niya, kahit kailan daw, hindi daw niya sinabi na i-give up na lang ang KIG. Bakit nagsasuggest ka pa doon kung hindi mo naman pala sinabi? Naku naman, manluloko talaga, sinungaling talaga. Kaya nagtanong tayo sa ChatGPT. Tinype natin yung statement ni Marcoleta, tapos sabay tanong na, sinabi ba dito sa statement niya na i-give up natin dapat ang KIG? Ang sagot po ng ChatGPT, oo, sinabi. Naku naman. Grabe talaga. At yung palusot pa ni Rodante Marcoleta na out of context daw ang ginawa po ng media, alam ninyo, kahit yung taga-media na si Anthony Taberna na miyembro din ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, tawang hindi naniniwala sa sinasabing ito ni Rodante Marcoleta. Eto, panoorin natin. Merong nagsasabing itong si Marcoleta, traidor to May mga ganon. Traidor, Chinador to Chinador daw, parang ganon. Ganon? Merong ganon? Chinador? Chinador daw. Ibig sabihin siya makapili para sa China. Baka China. Tapos, ito namang iba na nagsasabing, ano ba masama sa sinabi ni Marcoleta? May ganon. Tapos, ito medyo nagpapaliwanag si Senator Marcoleta rito na taken out of context daw. Yung binanggit niya na Sinabi i-give niya. up na yung KIG, yung Kalayaan Island Group. Pinanood ko tuloy ng buo yung pinadala ni Jen Subarjaga. Sabi ko, saan parte kaya dito yung out of context? Nga. Dapat ipaliwanag din ni Senator. Senator Marcoleta yun kasi Kadante. Sige kapag yung tayo periodista, kumbaga journalist na tayo medyo ano ba talaga Malinaw ano ba talaga ang bahagi doon ng out of Out of context? context. Kumbaga journalist na tayo medyo ano ba talaga Malinaw ano ba talaga ang bahagi doon ng out of Out of context? context. Nako, grabe naman talaga, ang tindi naman. Kaya ang sinasabing ito ni Rodante Marcoleta, nako, Ang gawin natin po para madali, give up natin yung KIG. Give up natin yung KIG. Give up natin yung KIG. unforgivable sa akin yan, boy. Kaya, busted! Yan! Sinungaling! Nako naman, itong senador na ito, traidor ito sa bayan. Nako naman, ipapamigay lang daw yung Kalayaan Island Group. Okay ka lang ba? Nako naman. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gaburno. At ito ang Factbusters. Sandali. Naalala ko pala, itong si Rodante Marcoleta, dahil todo deny siya na hindi daw niya sinabi na i-give up na lang daw yung Kalayaan Island Group, gumawa na naman ng palusot. Eto, panoorin muna natin ha. Nabanggit niyo po na may mga statement kayo na tila binabago. Linawin lang po natin. Para po sa inyo, ano ba yung Kalayaan Island Group? Bahagi po ba ng Pilipinas o hindi? Bahagi. Ang sinasabi nila, sinabi ko raw, yung KIG, hindi bahagi ng ating teritoryo. Kailan ko sinabi yun? Sila ang naglalagay ng mga salita sa aking bibig para yun nga yung strawman fallacy. Gagawa sila ng statement at isasabihin nila na yun ay nagmula sa akin. Ang pinag-uusapan lang naman doon, Rafi, kaya nabanggit yung KIG, ay yung territorial waters, yung maritime waters, entitlement ng KIG, hindi yung kalupaan. Ayan, narinig ninyo. Ang tinutukoy daw niya, yung karagatan daw ng Kalayaan Island Group. Sinabi ba niyang karagatan ng Kalayaan Island Group? Wala namang ganun. Ang sinabi niya, i-give up daw niya yung Kalayaan Island Group. At tandaan natin, itong Kalayaan Island Group, hindi po kasali yung karagatan doon. Nako naman, i-give up po yung karagatan. Mukhang mali naman ata yung logic niya. Hindi po parte ng Kalayaan Island Group yung karagatan, mga kababayan. Nako naman, manloloko talaga. Dami pang palusot ni Marcoleta. Nako, kawawa naman. I got